Mga ka-A to Z, ingat-ingat po lalo na malapit na rin ang bakasyon kung kailan uso ang rent-a-car. Target kasi ngayon ng mga kawatan ang mga pinaparentahang mga sasakyan para nakawin at ibenta, lalo na yung mga may rentang umaabot ng 5 hanggang 10,000 piso kada araw. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Kalaboso ang dalawang magkapatid sa isinagawang entrapment operation ng PNP Highway Patrol Group sa Bukawi, Bulacan dahil sa pagbebenta ng isang sedan na sasakyan na may mga peking dokumento at ID. Ang kotse pala kasing binibenta, matagal nang hinahanap ng may-ari matapos tangayin ng mga nagrenta. Pando ko sa pagbebenta po ng isang nakaw po na sakyan na kung saan lahat po ng mga dokumento po nito including yung ORCR, pati mismo yung ID ng registered owner ay kanya pong pineke. Ginamit po niya mismo yung kanyang muka kapalit nung buong ID ibinipresentan po niya. Sa tinaguriang rent tangay modus, target ngayon ng mga kawatan ang magrenta ng kotse na may malaking bayad nang sa gayon mapapayag ang ilang may-ari na maukupa ito ng pangmatagalan. Nasa 2,500 to 3,000 per day. Pero sila, ang ginagawa nila ay tinataasan pa para mas makapambulag. Inaabot yan kung minsan ang pambulag nila mga worth 5,000 and up. So talagang maiengganyo yung ating mga kabayan at higit kung yung sasakyan ay hulugan pa. Tila nabunutan naman ngayon ng tinik sa dibdib ang may-ari ng natangayan na sasakyan, lalo't ilang buwan na siyang hindi nakakabayad ng car loan sa bangko. Matawag na po sa akin talaga yung bangko. Kaya lang syempre, inaano ko pa rin siya na ibuhulugan ko pa rin yung sasakyan. Kaya lang syempre, yung sa trabaho ko po, kumbaga, wala rin naman pong bumabalik sa akin na bayad dun sa sasakyan. Ayon sa mga otoridad, binibenta umano ang sasakyan sa murang halaga para madaling makainganyo na mabili agad. Pero para kay alias Melay, hindi niya nakukunin pa ang sasakyan dahil sa takot kaya isasaulin na niya rin ito sa bangko. Kung nawawala na siya, syempre, nagkaroon na rin ako ng lapses doon. Dahil syempre, hindi ko na po, kumbaga wala na po sa akin. Kaya ngayon po, nung na-recover, talagang ibinili ko na po yung pagkakatiwala ko kay HPG na sila na po ang mag-surrender kay dealership. Nasa kustodiya naman na ng Bulacan Provincial Highway Patrol Team ang magkapatid na sospek. Pero giit nila, gamit lang na biktima lang po kami na angat sa 20,000 na bibigay nila. Kaya sa hirap ng buhay, kaya patamarin ka naman. Hingin ako ng tawad talaga. Patawarin. Oo, talaga. Sabi ko, alam ko naman na ito. Di ba sabi nga ni Sir, maka-Diyos talaga. Opo, inaamin ko talaga. Itong ginawa namin na ito sa kagipitan ng din. anila, porsyento lamang umano ang parte ng mga sospek sa bawat mabebentang sasakyan, habang ang mga nagpapabenta ng mga nakaw na sasakyan ang siya namang gumagawa ng mga peking ID at dokumento. Paalala naman ng mga otoridad sa mga nagpaparenta ng sasakyan, Talagang suriin nilang maigi yung mga magiging kanilang mga kliyente. Sa isang banda, marapat lamang din po na ipacheck din sa ating mga pinakamalapit na police station kung yung kanila pong katransak ay baka may mga criminal record na. maharap sa mga kasong anti-carnapping law at falsification of public documents sa mga sospek at na-inquest na rin sa Bulacan Justice Hall. Para sa Balitang Ito Z, Kim Salinas.